mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Apple David, napuno na raw, pero imbes na bashers ang umatras, 122,000 netizens ang nag-love react sa kanyang bantang kaso. Mukhang umabot na sa legal department ang bardagulan online matapos muling magsalita ang controversial courtside reporter na si Apple David na ilang buwan nang pinag-uusapan dahil sa relasyon niya sa 18-year-old basketball player na si Chad Gamad. Legal age si Chad at mismong si Apple ay paulit-ulit nang itinanggi ang aligasyong may grooming sa kanilang relasyon. Pero dahil sa 15-year age gap, hindi pa rin natatapos ang debate online. See us together. At ngayon tila enough is enough na si Apple. Sa isang Facebook post, nagbabala siya na maaaring humantong sa cyber libel at defamation ang ilang komento laban sa kanya. Sa kanyang latest Facebook post, sinabi ni Apple, "Papunta na tayo sa exciting part. I already said it before that everyone on social media, personal or dump account are covered by the law and can be traced. Too late to delete comments now. I'll see some of you guys soon. Keep safe everyone." Pero ang naging plot twist, kung reaction ng netizens ang pag-uusapan, mukhang hindi naman sila natakot. Mahigit 122,000 laugh reacts ang makikitang natanggap ng post, habang mahigit 7,000 lang ang thumbs up/like reactions. Ibig sabihin, sa social media battlefield, mas maraming haha kaysa support ang lumabas sa resibo. Nilinaw naman ni Apple na hindi niya kinokontra ang legitimate criticism. Aniya, it's not about cyberbullying, it's defamation and cyber libel. Dagdag pa niya, walang problema sa pagkontra, pag-call out, criticism o pagbibigay ng opinion. Ang problema raw ay kapag may nag-akusa sa isang tao ng seryosong krimen nang walang legitimate proof o basis. Dagdag pa niya, I can take judgment and criticism, but accusing somebody of a serious crime, grooming, pedophilia, without legitimate proof basis can be grounds for libel and defamation. Sabi pa niya, hindi naman daw lahat ay hahabulin niya, kundi iyong mga taong lumampas na umano sa simpleng criticism at opinion. At dito pumapasok ang mas malaking tanong, kailan nagiging legitimate criticism ang isang social media post at kailan ito nagiging potentially actionable accusation? Iyan ang bagay na korte ang maaaring magdesisyon kung talagang mauwi sa demanda ang babala ni Apple. Sa mismong comment section ni Apple, may isang netizen na nagtanong ng isang bagay na tila mas malalim pa sa simpleng usapin ng age gap. Hi Miss Apple, quick question. By legality, Chad is of legal age. But on the aspect of ethics and morality, isn't it unethical to be romantically involved with the person who is the subject or has a connection to what you do as a reporter? Pero walang naging sagot o response ni Apple sa tanong na yan ng isang netizen. Pero the question posed is almost the same question na lumutang nang magsalita si veteran journalist Cara David sa kanyang interview kay Boy Abunda. Habang nakatutok ang maraming netizen sa edad ni na Apple at Chad, si Cara nanilinaw pa kay Boy Abunda na hindi sila magkamag-anak ni Apple ang nagbigay ng ibang anggulo, at ito ang masakit na tanong. Ang issue niya, journalistic ethics. Ito Remember, yung kay ito yung Apple kay David. yes. Oo, Right, na the yung kay basketball Apple player. David. Oo. Hindi ako masyadong familiar doon sa, Oo. hindi rin kami magka-anak Kasi yung age ni of Apple David. discernment can be debated pag halimbawa Yeah. 18 ka. Sa interview, sinabi ni Cara, Ang actually mas issue ko doon, hindi yung, sorry, hindi ko naman sa inaano si Apple ha, pero ang mas issue ko doon, hindi yung age gap. Ang mas issue ko doon yung, kasi journalist siya, tapos nire-report niya. Okay. Tapos, di ba, you shouldn't have relations with your case studies or Oo. with You share with the same workplace, in other words. with the same, 'di ba? Parang paano na yung pagiging objective mo doon sa nire-report mo? Sorry. dahil si Apple ay courtside reporter habang si Chad naman ay basketball player na kabilang sa mundo na kino-cover niya. At dito nagiging mas komplikado ang issue. Hindi na lang ito tungkol sa tanong na legal ba? Ang tanong ngayon, professional at ethical ba? Reportage mo. Kung may relasyon ka doon sa iyong I get your case point. study. I get your Parang point. mas doon ako ganon. May malaking pagkakaiba kasi ang pagiging legal ng isang relationship at ang pagiging appropriate nito sa isang professional setting.
At iyon mismo ang punto ni Kara. At hindi niya sinabi na ang age gap ang pangunahing problema. Ang pinupunto niya ay ang professional boundary ng isang journalist at ng taong nire-report o kino-cover niya. Sa ngayon, mukhang determinado si Apple na huwag nang hayaang social media ang maging korte. Ang mensahe niya, criticize all you want, pero kapag seryosong kriminal na ang ibinibintang at walang sapat na basehan, ibang usapan na yon.